Bulacan. There's a welcome to you. At sila ang mga kasako. Alabing kamahanan naman nga Diyos, ako ako magpasalamat, Lord, sa siniging agahon. Bisan pa, Lord, sa siniging bisita, Ginoo, ihatag mo sa siniging agang, abot sa siniging balayalan puanan. Panayon ka, Lord, mag-bless sa ilang Ginoo, kinabuhi, magabantay na sila matag-adlaw-adlaw na tanan, sa ilang pag-eskwela, bisan pa, Lord, sa pagsimba, diya sa iyong matubangan. Lord, ako nag-aampong Ginoo, panalimti sila, Lord. Bisan pa, Lord, sa ilang panakatong sa matag-adlaw-adlaw na tanan. Bisan po, God, ibalik sila sa Lord sa pinagdoog sa pagsimba diya sa imong tubangan. Ginoo, ubayin sila Ginoo sa matag-adlaw-adlaw na tanan. In Jesus' name, Amen. Everybody, praise the Lord. Praise the Lord. Nakapata sa atong nag-celebrate sa pagkawag. Bago na magagawa, mag-pray na ito. Lord Jesus, nagpasalamat kami Lord sa sarili ko tao. Salamat Lord na kami kapalit na naman sa pagsimba sa pagkawagan ng kanino. Lord, amang pinagbasagan sa pagkawagan sa isugod para sa amang panibawang Lord. Pagkawagan ng mga presensya. Salamat God. Ang David, nagpapalayo sa pagkawagan sa kami. Lord, ako mga nag-pray sa pagkawagan sa sarili ko sa mga dahil sa mga katawan God, ikaw ka ng Lord Jesus mag-bless ng isa. Isang pamanukan sa mga panguman. Hallelujah, Jesus, ikaw makapit sa mga bunga. Isang pamanukan Lord sa mga paturan na nagano po siya God. Ikaw din mag-bless sa ilang. Ikaw pamanukan sa mga customer God. Mag-bless. Isang pamanukan sa mga paturan na na-opisina mo Lord. Makamating mo po sa ilang. Ikaw magkabantay sa matagalaw nila na dala noon, nabuligin sila agad sa bilang pahulapon sa ilang pagputusay na agad. Lord, isang tamang agad sa sinang nabili na mga panipaon agad, ikaw mag-iupon sa amon. Hallelujah, Jesus, ikaw magpakamayo sa mga isa. Punta kami agad sa mga presensya sa mga pagkaw. At ako naman binabalik ang doon ko na sa mga pangalan Jesus. Amen. I could find in you
you, just storm raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your life is my days. It gives me in no ways forever.
Hallelujah! Praise God! Tumayo ng Diyos! Hallelujah! 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 Gamiton na ang atong mga tingog, ang atong mga kusog. Kita ang pinakasisyan na tao sa sinagapit. Amen? Ngaman, praise God! Tungod kinipili kita sa Ginoo. Hallelujah! Ang pinaka-importante sa sining na tadahon, praise God! Atong buksan na itong mga kasing-kasing. Hallelujah! Pagtugutan na ito ng Ginoo. Ating istorya sa itong mga kasing-kasing sa sining na tadahon. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Kung gusto ka bulukso, praise God! Bukso! Hallelujah! May palatihan ka!
We bless your name, we bless your name, we bless your name, we bless your name. We magnify you, Lord, we glorify your name. You are worthy of praise, you are worthy of praise. The Bible tells us, hallelujah, let everything that has breath praise the Lord, praise ye the Lord. Hallelujah. Glory to God. When you start to worship God, you can feel His presence. And in His presence, there is fullness of joy. In His presence, there is healing. There is deliverance. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. We thank God for His presence. Thank God for His presence. Amen. There's nothing like the presence of our Almighty God. Jesus. Amen. 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 If you just open our hearts, Worship Lord. kung ato lang buksan ato makasing-kasing, ang Diyos, He Yeah. is very much Hallelujah. willing, Praise the Lord. praise God, to enter into our hearts. If you have your Bible, open it in the book of Deuteronomy chapter 4, reading verse 23 and 24. Praise God. And the Bible said, take heed unto yourselves, lest you forget the covenant of the Lord your God. It's a great warning na gihatag ni Moses, to kay Moses, nga nagambal siya sa katawang kay Israel. Take heed to yourselves. Bantayin nyo ang inyong kaugalingon. Lest you forget the covenant the Lord your God which He made with you, na ginawa ng Diyos para sa iyo, and made you a graven image or the likeness of anything. Amen. Praise God. Hallelujah. Which the Lord thy God hath forbidden thee. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. The book of Hebrews chapter 12, verse 29, the Bible said, for our God is a consuming fire. Amen. In the book of Matthew chapter 3, verse 11, the Bible said, I did baptize
you with water and to repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Everybody say praise the Lord. The last verse in Acts chapter 2. Praise God. Hallelujah. Verse 3. And they appeared unto them cloven tongues like as of fire, as it sat upon each of them. Praise God. Pastor Dudes, please pray for more blessings sa pulong sa Diyos. Salamat Ginoo sa imo kaayos na akong kinabuhi. And Lord, thank you Lord for your word that you sent us this morning, Lord, through your anointed one, Pastor Neil. And Lord, anoint our ears, our heart, the whole of our being, Lord, as we're going to receive your word for this morning. Salamat Ginoo, and we bring back all the honors and glory. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Let's go for hands for the mighty God. Thank the Lord. Let's worship Him. Praise God. Let's magnify the name of Jesus. Praise God. Hallelujah. God bless you. You may always see that. God is good. And all the time. Salamat ng Diyos sa igupot. Nagsalamat na ito last Sunday. Wala kami kay birthday ni Ugangan. Dito kami nag-Sunday sa Talina. Kay Pastor Melvin. Salamat sa Diyos. Supposed to be magiging pamating na sa pulong sa Ginoo. Pero pag-abot dito sa niya, Brad, ikawali kay wala ko kaandam. Kaya wala ko gusto na po sa iwali. Kaya hindi siya sa Deca Homes, morning, duaya service, pagka alas 10, abot naman siya, hindi ko magpatama, Brad. Kaya ang service nila sa Deca Homes, praise the Lord morning. Then, ang tanan na nagsimba sa Deca Homes, nagpupod ba siya sa kalinan? Gusto mo mga lang dire. Praise God. Kaya salamat nga Ginoo ang ikupod. Nag-bless. And we've been so blessed nga aras Pastor Dudes. Kaya bless sa mga pulong sa Ginoo. Pinala sa ito. Alagin sa Diyos. Praise the Lord. Salamat na nga Ginoo. Padayon na nagagamit. Amen. Ang presensya sa Diyos. Walang ginadalay ng isang tao. Ang presensya sa Diyos. One of the characteristics of Ginoo, He is omnipresent. He is everywhere. Praise God. Iskantin ka sa iyong balay, kung di makamagadto. Praise God. When you start to worship God, He is there. Praise the Lord. Isa sa attributes sa atong buhay ni Diyos. Salamat sa mga bisita. Welcome. Praise the Lord. Happy to see you. Hindi may pinanaan mo. Nagsatanan nga na sa kauban na ito, Brother Sidney, no? Ay nalipat na niya sa awang. Sige na binig simba. Amen. Everybody, so praise the Lord. Salamat nga maibig na natong buhay ng Diyos. And let's pray for Brother Erson. Amen. Minga mas speech, Sister Vinci. Sunod lang na. A flight niya sumong going to UK. Praise God. Praise the Lord. Thank the Lord for the favor. Pray na ito na yung biyahe nga magiging maayaw niya. Punta dito. Praise the Lord. Ang Diyos mag-bless. Amen. Hallelujah. Manamit lang kayo, di man ka magkanto, basta kaupunta ang Diyos, wala kita sa kabalatan. Everybody say praise the Lord. Okay. So why God is a consuming fire? Nga naman ang Diyos, gitawag kalayo, not just fire, but a consuming fire. When we talk about consuming or consume, sa lunggo pa, konsumo, kung may konsumo ka, gaubos, nag-ut-ut, nagabawas, nag-consume, nagabawas. Praise God. Hallelujah. So the simple word for consuming means, it has a lot of meanings. It can be used, mean to use up. Meaning pag ginagamit mo para sa salakyan, pag tubilan mo siya, basta tayo nagadalagan, nagabawas.
nag-consume. Praise God. And another meaning of consuming means to destroy or annihilate. Praise God. Pag sinabi mo na consume daw kahoy, pag suklot mo, praise the Lord, pagsiga niya, nagasugod sa pagkaubos. Praise God. Until na mawala. And when you speak about fire, pagkalayo ang pag-usapan, amen, nobody or no element can stand against the fire. Walang elemento sa kalibutan nga dili kayang tunawon o daunon sa kalayo. Have you remember one time somewhere in Dubai or Timbuktu, Libya, I think, nga may gitkasan, Iraq, just bago na recently, nga samtang nagahimo sang dance, ang new couple dance, nagkaroon sila ng fireworks. Praise God. And all of a sudden, hallelujah, siguro naingos ang kalayo ang mga decoration, mga ito fireworks, batayan nyo. Siyempre, like material, kalayo ang istoryahan, praise the Lord, nagtapon kag nagkagat sa mga decorations, sa kisame, kag paspas kaayo ang paglapnag sa kalayo. Amen. So, ang isa na DJ nga ara sa gawas, ang iya fiancé ara sa sulod. Praise God, kag nagkatawag sa iya, nagpangayo sa bulig, praise God, kag hallelujah, he attempted to get inside, pero dako na kayo ang kalayo, praise God, kag madamo na sa mga tao, puno na sa kaso, praise the Lord, and all that incident, mga kauturan, there were about 100 people died that day. That same hour. Everybody should praise the Lord. So siling sa DJ, praise God, until nga iya fiancé, amen, ara sa sunod, nagsiling na lang siya, namilin-bili na lang siya, praise God, sa iya fiancé, tungod she said that she cannot be able to make it. So atong nakita kung miskutan nato ang kalayo, praise the Lord, hallelujah, it's very useful, pero on the other side, it's very destructive. Everybody say praise the Lord. Kaya kung wala sa kalayo, hindi ka makaluto. Kung wala sa kalayo, hindi magdalaga na natin sa lapyan. Everybody say praise the Lord. Kung wala sa kalayo, praise God, ano ayan ang ating sitwasyon? Praise God. But today, we will talk about why God is a consuming fire. Praise the Lord. Hallelujah. Tungod nakita sa Diyos nga may mga butang sa kinabuhi sa tao. Amen. Nga nagkinahanglan sa kalayo para hindi mabato. Para hindi masulog. Para hindi magahatag sa puso. Para hindi, hallelujah, makalimpyo sa kinabuhi sa tao. Praise God. And there are a lot of verses in the Bible that speaks about, amen, how to describe may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. And one of it, amen, the fire represents the presence of God. Everybody say praise the Lord. So kung may disadvantage, ang ginatawag na silingan ng kalayo, there are also a lot of advantages when we speak about fire. And remember, God is a consuming fire. Everybody say praise the Lord. So the number of Old Testament passages help us to understand, praise God, that the Holy Spirit in the New Testament, as fire
listen. Primarily, fire represents the presence of God. When Moses encountered God at the burning bush, si Moses ang tagabantay siya sa karnero sa iya father-in-law nga si Jethro. Praise God, may nakita siya may isang bird ay isang kakahoy nga nagasika, and it represents fire. And it represents the presence of God. Kaya na-curious si Moses tungkol sa nakita niyang kahoy, nagasika, pero wala nagakaubos. Amen. Kapag palapit niya dito, may tingog siya ng batiyahan. Kaya nagsiring, Moses, Moses, take off your shoes, for the place where you are standing is a holy ground. With God, amen, hallelujah, stand as a fire. Nobody can stand, amen, hallelujah, especially sin against the presence of God. Pag ang kalayo sa Ginoo, mag-operate, hindi ang makasasala mo ng sala, makatindog, patok sa presensya sa Diyos. Everybody should praise the Lord. Why? We as human beings, we are sinners. We are sinners saved by grace. And being a sinner, ang sala nagabilit sa atong kinabuhi that we cannot do something with it unless the fire of the Holy Ghost will start to clean that sin away from us. Kaya marami po tayo mga New Year's resolution. There are a lot of people one time, amen, may isa na kitawag na nun, praise God, isa na istorya, pinrape niya, 4 years old nga bata. Grabe. Di-attempt niya, gipatay ang nanay, ang mga bata, hasta ang isang bata, 4 years old, he attempted to rape it. Praise God, kag atong at hanaw, bago lang naggawas halin sa prisuhan. Even our prison cells, the jails cannot change a person. Amen. But we know the Bible said, sabi ni John, I baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me, who's mightier than I, he will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Hindi lang tama na mabautismuhan na sa tubig para mahugasan ang atong sala. Pero sining sa Biblia, hallelujah, sa iyong mga disipulo, tarry ye in the city of Jerusalem and wait for the promise until ye be good with power from on high. Why? Nakita sa Diyos, bisa pa mga apostoles, ang mga disipulo, bisa pa sila tinunan kang followers ni Christ, may mga panahon sa ilang kinabuhi, nga kaluyahon mag-abot sa ila, nga inakailipon sa unod, ang mga mag-ahari sa ilang kinabuhi, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kaya if you said that you are a Christian and you have not changed, I doubt you of being a Christian. Kadaling lang mag-claim na Kristohanon ang isa katao. Even ang kawatan mag-claim siya na Kristohanon kaya hindi siya Muslim. Bisa pa ang rapist mag-claim siya na Kristohanon. Bisa pa it can anyone claim. But the question is, praise God, hallelujah, nabago ba ang iyong kinabuhi? Sometimes there are a lot of people
Pasabantayan din natin mga kauturan ng atong kinabuhi, magalakat kita dira sa kabubuton sa Diyos. Kay sining sa Ginoo magabalit siya sa mga katawhan nga wala sang upot-upon mata, without spot and without wrinkle. There are a lot of people say, okay, mamalagad ka lang sa Ginoo, may pagtuo ka lang, okay na. Yes, praise God, hallelujah. It's not, hindi po mali. Pero don't you know, even the demon believe that there is one God. Pero ito hindi kaya ng demonyo ang mali. Praise God. Is to live a holy life. Hindi niya kaya magiging banal. Usually, hindi tayo po nag-wali about holiness. To what nobody is holy. Praise God. We cannot make it by our own self. Kaya tao, this can be bawalan mo. Kung gusto niya himuon, wala ka sa nahimo. Pero ako na nasiling sa Bible, hallelujah, pabilin ka mo sa Jerusalem. Wala tayo ang promesa, Pedro, mga tinunan ko, pabilin ka mo dito and wait for the promise until you've been done with power, because I know there are persecutions waiting for you ahead. There are a lot of mockers waiting for you ahead, and you will not survive without my presence. Kaya sabi ni Jesus, kinahanglan ko nga magbiyak. Kinahanglan ko nga magbalik sa Espiritu. One of the characteristics of God, He is omnipresent. Pero sa nangyara sa human flesh, hindi siya pwede mag-operate nga makita. Hallelujah, He can exist only one time. Praise God. Pero ano makita, He must go back to the Spirit. Kasi niya, kung hindi ko magbalik sa Espiritu, hindi mag-abot ang banal na Espiritu. So the Holy Spirit, it is Jesus Himself. Now, kaya sabi ni Jesus, you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Kaya na siguro matingala ka mo, hindi kayo na magbulag sa pagpangita sa presensya sa Diyos. Why? Remember our body. Kita na tao, sometimes literal kayo ang atong pagka-interpret sa atong pagkinabuhi. We live within our five senses. We live kung ano nakita natin, ano ang atong nabatian, ano ang atong nasimutan, ano ang atong nakandog, kag ano ang atong natistingan. And we can say sometimes that it is okay kung nakita sa atong mata. But don't you know there is the sixth sense which is faith. Praise God. And our spirit, kung yung atong espiritu, hindi matagbaw sa mga butang na material. Amen. Kung na siguro mamandot ka mo nga may mga tao, damot na sa asawa, wala gyapon nag-imay. Damot na kwarta, wala gyapon nag-imay. Ang iba nag-resort gyapon to drug addiction because they are looking for something that the world, that the things that are in the world cannot feel, and that's something. Pero kita, kung mamatsagan ng presensya sa Ginoo, miskan nagatubang ka, miskan hindi namin sudat kung manipayon ka. Iba ba nila nalipay kasi iba? You can still smile when you are in the midst of trouble. You can still praise the Lord. Miskan may nakukong ng pagpaginhandan. You can still worship God. Listen, you know. Hallelujah. Everybody should praise the Lord.
sa Ginoo, puno ka sa Holy Ghost, wala ka pakialam. Wala kang problema kung ano ba mo, wala kang problema kung ano ang higasto mo sunod. Basta ang importante, dapat sa ganong presensya sa Ginoo. You will just get out, amen. Wala ka pakialam kung ano nagtaas sa mga presyo sa iyong kalibot. Ang importante, kaupon mo ang Diyos. Ang presensya sa Diyos, kaupon mo. Praise God, hallelujah. Just like the apostles of Jesus Christ, after they received the Holy Spirit, amen. No one, wala kasi may makita. Kaya mabasa sa Biblia, nga sila nagluya sa pag-alagad sa Ginoo. Praise God, hallelujah. That's why, being a Christian, we need to seek that fire in our life. Is that fire still burning within ourselves? Everybody should praise the Lord. Nagabilaan pa ba ng kalayo nga ato na dawatan? Praise God, nga matinghala ka after you receive the Holy Spirit. Praise God, may mga bagay nga ginahimo mo sa una. Hindi ka na ganahan maghimo. It is not you yourself doing it, but it is the work of the Holy Spirit. Because we can never be holy unless we will allow the Spirit of God to enter into our hearts. Why this flesh? Ining lawas. Ining lawas nga itong ginahimo, ginadaladala. Gusto niya siniya mga butang sayang sa kalimutan. Kagatong naman mo pag dugay ka na wala ma-revive, ang tanan mo humano, puros material ng butang lang. Puros negatibo ng mga butang. Puros mali. Praise God. Mula na sa pasatan with the people of Israel when they lived Egypt. Wala sila ibiyangan sa Diyos. There is a pillar of cloud by day, and there is a pillar of fire by night. Kaya sabi ni Jesus, I will be with you. Tapos silingin mo nga wala daw po ng Ginoo sa imo, boy. But he cannot live in sin. What separates us from the presence of God is only sin. Kaya kung ang tao makasalahan mo na sila kay Moses, take off your shoes, for the place where you are standing is a holy ground. You can never receive the Holy Spirit unless you never ask forgiveness of your sins. Kaya every Sunday, bago ka magsunod sa simbahan, examine yourselves. Check your heart. Check your mind. Eh, Pastor, wala mo kumanahin mo. Yes, sometimes, biskan ko lang may nagkakanaw sa atong mga salapihan. Tama? Kung isa manghiyubit lang ka sa salapihan. Manghuli sa ibang salapihan. Sometimes, just in a form of jokes. Sometimes, kasi, wala kong isa kung tinala ka. Na-revive ng iba nito yan. Wala kami na matyanan. Because God can never come to you unless your heart is full of sin. Unless your heart is full of hatred. Pastor, hindi ko kaya. Amen. Hindi ko kaya magpasalo. Pastor, grabe ang hina mo na himo. Yes, you cannot make it by your own. But the Bible said, tarry ye in the city of Jerusalem. Wait for the promise. Wala ko na yung solusyon ay kasi introduce mo. Seek the presence of God. Seek His power. Seek His Holy Spirit. Because I believe God is a consuming fire. Kung hindi mo kaya biyaan ang imong bisyo, hallelujah, i-surrender na sa Ginoo. Magpakapulong ka sa kahong sa Diyos. Magpakapulong ka sa mga Espiritu. And God is able to change our lives.
nagabalik sa aton. Hindi yan nakatutulong sa atin. But start to check ourselves. See to it that when you come to the temple, to the church of God, you can feel His presence. You can feel His power. Praise God, hallelujah. Since the fire is consuming, kailangan mo ng refilling. Praise God, whether we like it or not, ang sasakyan, puntag na siya dili. Pero pagkapun sa Davao, hindi na siya puntag ka. Every Sunday, kung puntag ka, pagkapun sa Monday, hallelujah, nag-consume ang fuel na arasunod sa aton. That's why, kung gusto na makapadhayon sa atong biyahe, gusto na makapun sa atong destinasyon, we need to sing amen a gas station. We need to plug into the gas station. We need the presence of the Lord. That's why we will not allow hindi mag-aagig at mag-hapos lang. That we cannot feel the power of the Holy Ghost in our lives. You want to be changed, you cannot make it by yourself. Madamo sa ato nila yung mga palahubog, mga sugarol, kusog kayo tayaw luto, ang ibang may harap paghihapon. May nalali mo sa mga magdaog, makahulig na patukod, makapos sa ito simbahan. Amen. Hallelujah. Mayroon maliban. Hindi din ka pugong magliba. Dahil hindi kumplikong alaw kung wala sa may malibag. You cannot change it. Hallelujah. There is a spirit of generation that runs in our blood. Hallelujah. Anong spirit of generation, Pastor? Pag palaway ang iyong nanay, sigurado bata, mas palaway. Pag tikalo ng tatay ang mga bata, sigurado. Because the double portion you can get. Pero kung may lahing aswang, wala na sila. Joke lang. There is a spirit of generation. Diba? Kung ano ang aras sa nanay, makita sa bata, diba? Everybody say praise the Lord? Kung suplada ang bata, tanawin niya nanay, bugali. There is a spirit of generation. That's why Jesus said, we need to be born again. Not just in water, but we need to be born again with the Spirit. Kalabanan ka na mapabilin sa pagpangalagad atong mga tao na napuno sa walaan ng Espiritu. Who have the personal experience with the power of God. Hallelujah. Because your experience is undebatable. Kung nagmatsagan mo ang presensya sa Ginoo, biskan ano pa nga debate sa imo, hindi ka gigyan madala. Because you can say, whatever you say, I am changed. I am a new person. So when the people of Israel, when they start, amen, when they start to trouble, wala silang biyaan sa Ginoo. Say with us, He died on the cross of Calvary. Ang namatay sa iya is only the flesh. Huwag kayong malito. We have believed that there is only one God and one person. Hindi siya dalawa, hindi siya tatlo. Because God is a spirit. You can never call a spirit a person. Because that spirit has no flesh. Pag wala siyang laman, may tsura sa wala.
sa multo? Ako wala pa. Sino gusto mong kakita? Tanong ang katapan mo. Hindi, joke. Everybody said, praise the Lord. That is the Spirit. That's why Colossians 1:9, the Bible said, for in Him, Colossians 2:9, for in Him dwelleth all the fullness of God body. So in the Old Testament, He has no body. Kaya, 1 Timothy 3:16, great is the mystery of godliness. God manifest in the flesh. Batayan na to. Especially kamo nga nagatanaw sa social media, there are a lot of philosophers, a lot of false teachers. Praise God. And we must know the truth whom we stand. The Bible said, there is no other name given among men whereby we must be saved, only the name of Jesus. So, when the people of Israel start to travel from the land of Egypt to Canaan land, they were not abandoned by God. As the hills. Pag adlaw may pillar of clouds, pag gabi may pillar of fire. It's literal. Amo na nga ang church nakasurvive until now, despite sa masiling nato nga grabe ka sinful ang atong generation. Karon wala na tago-tago, mabakla, dayag na tanan. May gikasal sa may somewhere in Samar Leyte, the husband and the husband. Nginig, di ba? The husband and the husband. And a lot of people are patronizing this kind of spirit. When we talk about the signs of the times written in the Bible, everything is almost fulfilled. Pero anong nga pwersa ang nagpugong nga wala pa nagpakita si Antichrist? It is only the church that is filled with the Holy Ghost. But I don't do this. Human sa rapture sa church. Human na kuhaon sa Ginoong iglesia. Ang kaaway gawas no. There is a great chaos na mag-abot sa kalibutan. Kaya wala na sa may control sa kalibutan na mo ang banal na Espiritu. Just like the journey of the Israelites, praise God, biskan maghamo sila sa kaaway, biskan ala sila sa kamingawan, praise God, wala sila nagatanong, pero ang Diyos ang nag-upod sa hila in the form of a pillar of fire by night and in a pillar of day, a pillar of clouds by day. Praise God, may makita nila that Jesus is there, just like in our time, as long as we can feel the presence of God, as long as we can still feel the Holy Spirit, praise God, hallelujah, no weapon formed against us shall prosper, even the gates of hell shall not prevail against the church. So church, I encourage you, be always armed with the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit. Come on, let's worship the name of the Lord. Let's worship the name of the Lord. Come on, let's worship Him. Let's invite Him to enter into our hearts. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. In the Old Testament, the Israelites, they had always their enemies. Pero yung kalaban nila, hindi yung mga Palestinians, mga Amalekites, mga Canaanites, amen, praise it, mga Jebusites, hindi yun. Carry yun. Yung external enemies nila, kaya nilang labanan. Because God is with them. Pero hindi nila kaya yung labanan, mga kapatid. Is the enemy of idolatry. Idolatry is a worship of any graven images. Worship other than God. Yun ang pinakakalaban nilang pasuldods. Grabing milagro, madihimo sa Ginoo sa ilan, gipakaon sila, gipaulanan sila sa bana, praise God, gipailong sila out of a rock, amen. Praise God, ginayon sila sa panggigagat sila sa mga serpente. Pero, amen, at the time na si Moses nagsaka sa Mount Sinai, praise the Lord, hallelujah, nagdilig, amen, you know, ang leader nila si Aaron, start to lead the people. Gipamuha nila ilang mga riyos, gipamuha nila ilang mga bulawan, gisugod nila sa pagtunaw, then they made a golden calf. And the same spirit nga nagalagaw sa atong panahon karon. Amen? Inang ginatawag na doon, self-worship. Mas kitaga na itong bilis simbahon ang atong nawong. The sin of idolatry. Nagulang na lang ang atong ginahimo sa CR, amo na lang ito, wala na itong gin-post. Tanan. And people are particular of something. I'm not saying hindi ka magpagwapa, hindi ka mo pagwapa, hindi mo pagwapa. Pero dapat sa lahat ng bagay, He is the first. Amen. When we come to worship God, forget about everything. Ayaw ng Diyos na may karibal siya. Ayaw ng Diyos na may kapagpitilisya siya. Ayaw ng Diyos, praise God, hallelujah, that sometimes, amen, kinahanglan natin tagaan sa dalagaan. The Bible said, praise the Lord, nabasa natin in Deuteronomy chapter 4, verse 23, sabi ni Moses, be careful not to forget the covenant of the Lord. Ingatan nyo na hindi nyo makalimutan ang covenant ng Diyos. Don't forget that without God, we are nothing. Thank God for the blessings. Thank God for the opportunities. Thank God for the success. But apart from Him, we are nothing. At bisan sa gamay lang, sa kadali lang, pitikon lang sa Diyos ang isa kaugat sa atong lawas, wala na tanay. Everybody should praise the Lord. Kaya when we serve God, we must serve Him with reverence. Kaya sabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Praise God, kamalunga mo kung attentive ta sa presensya sa Ginoo, hindi malisod para sa Diyos ka magahulag. Praise God, kung ka-examine natin ng atong kaugalingon, as we enter into that door, amen, we start to say, hallelujah, kung may batasan na para sa King David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. When we start, hallelujah, to push ourselves, that we will be excited in worshiping God. Nobody can stop us. Bisa pati mo nga Allah kita magpalangkap sa iya. Bisa iyatang panato ng atong mugos ka pusoga. It is not more than enough.
take heed to yourselves. Because for God, the Lord your God, is a consuming fire. The fire represents His presence, but the fire also represents His judgments or the wrath of God. Kaya, sabi ng Ginoo sa iyo, Apostolis, importante magbalik ito mo. Appeal si Virgin Mary, hindi na sa virgin kasi may bata na siya. Si Mary, the mother of Jesus. Why? He's just an instrument. Kita ng mga Kristohan, hindi ka kasurvive without the power of the Holy Ghost. Nga nagpamili ka ng is because of the presence of God. Nasilang sila ang Pentecostal awkward, kaayuan mo need the way. Kung dalawa mo sila mag-itsura nila, mas guwapa pa mga mo. Tama? Ano gusto nyo? Itong pilok na gibutan sa mata na kung mabalas, matanggal? May kintasal ko, kay grabe kainit, natanggal na niya yung maskara, mahuyaman siya na, ilusog balik. Duwa na iya ng pilok, may isa din, may isa sa dalong. Praise the Lord. Hindi ka magpadala sa kalibutan. Here in the world, but be not conformed to this world, but be renewed by the renewing of your mind. But be transformed, transformed and transcend. Everybody say praise the Lord. Palapakan natin ang Diyos. Are you proud that you are a Pentecostal? Huh? Basta yung panili na proud. Praise God. For God is a consuming fire. So ako nakita men, Bible is telling us, your enemies. Samtang Israelites may ara sila pakikaway, the Lord used the fire to defeat their enemies. Deuteronomy chapter 9 verse 3. The Bible said, but rest assured today that the Lord your God is the one who does cross ahead of you like a devouring fire. Hindi naman ito. Una na si King David, grabe ang iyang pagsalig sa pulong sa Diyos. Grabe ang iyang pagtuho. Sili niya, yet do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff they comfort me. Because the Lord said, understand! Samtali nyo! This day that the Lord thy God, He is He which goeth over before you as a consuming fire. Don't live in fear. Fear of sickness, fear of depression, fear of lack. Ano pa nga fear? Fear of your wife. Tanang-takot sa asawa, magsabi, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Fear of economic problem, fear of the future. Pastor, mahal ka tugas pa, pikat mo nito. Pastor, manabanan mo tayo tuition. Di pa bayan ko sa inyo, wala? Kanalag ko sa inyo. Luwas na ko debitation, mapayag din na. Kaya di ka na ng kakao, di mo tambok. There are a lot of fears. Left, right, front, back.
understand. Understand. Hallelujah. Kaya sulugon sa Ginoo ang kanser na sa imong hawas. Kaya kung magkano ka sa doktor, tagal niya na isa kagarapon ng bulong. Hindi ako magugtatan, mesita ang ito hindi maupo sa imong kwarta. Tingnan ka pag inom mo sa isang simana, sunod simana, natugaran mo sa inis na bawasan. Kaysa wala ka pa nang inom, gana pa tao mo, pag inom mo, hindi ka naganahan magkaon. But remember, God is with you. I will go before you as a consuming fire. Hallelujah. Trust God. Ano man ang nagagiging obstacles, ano man ang tanang mapag, leave it to God. Understand. Huwag tayong maging mangmang. Huwag tayong mamumuhay sa takot. Praise God. Hallelujah. Tanggapin natin. This is the world we are living in. Our world is going to its destruction, but the church is going up. Anong sinabi sa Pinoy ni Jesus Christ? When you see all these things, lift up your heads, for your redemption drawn nigh. Pamaya ang kalibutan magkalisod, pamaya ang mga lakon magtaas, pamaya ang mga sakit magdamo. Praise God, because it was spoken in the words of God. But for the church, lift up your heads, for your redemption drawn nigh. What you only need is you need the fire of the Holy Ghost. You need the fire of the Holy Spirit. Why, Pastor? Because when the trumpets at the last one, for the trumpets, the Lord will change our mortal body into an immortal body. And no one will change that one unless you have the Holy Spirit. Kasi sabi sa Romans, the Spirit that raised up Jesus from the dead dwells in you. The same Spirit that will raise you up in the last days. Kaya Pastor, kung mapatay ang tao, dapat gumapago siya, mapatay, mapunog sa Holy Ghost. Kaya wala siya may magbanaw sa iyong lawas. Kung malap yung Pastor, kailangan siya puno sa Holy Spirit. And one of the best example there is the 10 virgins, right? The oil, ang limaya, wise, ang lima, fools, but they were all virgins. They were all Christians. They received the Holy Spirit. They were baptized in Jesus' name. Because you can never become the bride or the child of God unless you are born again. Right? Amen. Pero ang limaya, the wise, kanuna hindi lang gina-check ang ila lang, ang ila lang parahan. May Holy Ghost pa, may lana pa, wala na. Pag wala na lana, tugaran. Pag wala na lana, tugaran. Pero ang mga foolish, kumpiyansa. The 11th commandment, thou shalt not convince. Because you will be victimized by your convenience. Kung magsakay ka sa aeroplano, hindi ka maglakad,
Kung saan mong flight dito kayo, wala may magulat sa iyong aeroplano. Sa radyo, wala si may wala ko ng tiny. Duha sa piwayan, isa pagkakuhaw, isa ikabiling. Duha sa tulugan, isa pagkakuhaw, isa ikabiling. Praise ka, duha na galakan, isa pagkakuhaw, isa ikabiling. Why? Mga yabino, hindi pa isalig sa inyong mga ginikanan. Work out your own salvation. Your parents have personal experience with God. You need to experience also with God. Amen. Kung nag-practice ka mo drive, ang driver, ang may gaayon na nag-practice ka po. Amo man sa mga pagpangalagan, ayaw ka mong kupihan sa akin. Kung hindi ka mo magsugod doon, hindi ka mo mabalik. Kung hindi nyo masundan kami, Christian, you will never know. You need to have a personal experience with God. Thank God for the Holy Siguro, Brother Roger, iba-ibang senaryo. Sa aton sa unang panahon, wala iso. Udang sita, San Sistenta, daw parador, wala nang makita. Ibang bansa, ibang panahon. Praise God, wala kayo damong salakyan. Pero ano ang butang na nagpabilig sa aton? There are different basiling nato senaryo ang mahimong netapon. But the good thing is, only Jesus never changed. Ang Holy Ghost na nadawat sa mga apostoles, the same Holy Ghost na nato nagtatagay. Ang Holy Ghost na nadawat sa una nato mga binikanan, among gahapon ng Holy Ghost sa atong badawatan. Ang atong badawatan mga binikanan, among ang Holy Ghost sa badawatan sa atong mga kamatahan. Just learn to seek for it. Experience it by yourself. Because wala po tayong masabi, wala po tayong mararanasan ng kapatid. We need the fire of the Holy Ghost. Because we want all to come to be with Jesus when He comes. Shall we all stand down? Hallelujah! You're looking for a change. Sometimes we cannot make it by our own sense. But I know Jesus is there and He promised us, I will not leave you comfortless. I will come to you. My God is a consuming fire. Bakit kailangan niya isang apoy na sabihin natin that consume? Kasi meron siyang dapat i-consume sa bawat buhay natin. He wants to consume our pride. He wants to consume our bitterness. He wants to consume our sickness. Alam niyo, pag ang isang tao ay may cancer, kailangan niyang susunugin ang cancer. Kailangan ng chemotherapy. And that's the only solution na pwedeng gawin sa tao na may sakit na cancer. And that is in the science option. At alam nyo, ang apoy na yan, it's very, very, sabihin natin talagang susunugin. Kaya kung may mga bagay tayong dapat ipasunog sa umagang ito upang tayo gagaling. Why not allow God to consume your pride, to consume your ego, to consume your being selfish, sometimes being bitter, to consume the sickness that you have. Why won't you come to in front? Maglapit po tayo
tayo mga kapatid. At habang tinataas po natin ang ating mga kamay, we want the Spirit of the Lord to troubleshoot our lives, our spiritual life, our relationship with Him. Hallelujah. Hindi ko alam kung anong meron ka sa umagang ito. Hindi ko alam kung gaano kalapit o kalayo ang iyong relasyon sa ating buhay ng Diyos. But I encourage you this morning, seek God samtang imo pa siya makablagan. Call upon Him while He is near. Hanapin natin siya samtang natin pa siyang mahanap. Tawagin natin siya samtang siya'y malapit pa sa atin. And the presence of the Lord is moving in this house. I can feel it. I can feel His presence. I can feel His power. I can feel it. Amen. The heat. Amen. Praise God. Now the Spirit of the Lord is moving right here with you. Surrender your life to Him. Hallelujah! Hallelujah! In the name of Jesus. Come on, people of God. Sing God! Someone natin pa siya nandun. Lift up your voice. Allow Him to touch your heart. Allow Him to touch your body. Allow Him to touch your mind. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes! He's knocking at the door of your heart right now. Focus your mind, hallelujah. As you lift up your voice, as you raise your hands. Of the place above the parts of your body that has sickness, and allow this consuming fire to heal your bodies, to heal your sickness. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus.
The presence of the Lord is mightily moving in this house. God will perform His miracle to your life right now. Ang tanan niyo may mga prayer requests, ang tanan niyo may mga palitian, I want you to come forward. I feel in my heart that God will do something for you this morning.
understand. We only need to understand that God will go before us as a consuming fire. I'm requesting our elders to come to lay hands and lay on our brethren. I want you to touch them. Kasi may harap pa nila. Sige. I want you to raise your right hand. Ibutangan niyo sa kamulaw ng kamul sa lugar sa naparte sa lawas may ginawa siya na. Bubulibutang sa iyong kasing-kasing. Sabihin mo, Lord, I believe that you will heal my heart. That you will consume all the sickness that I have. Na kaya mong sunugin, Panginoon, ang lahat ng karamdaman meron ako. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The name above every name, that every knee shall bow and every tongue confess. For in that name nothing is impossible. For you are one that for our transgressions. You are bruised for iniquities, and by your stripes we are healed. In the name of Jesus, ikaw mag-aayos sa mga balatian at lugangin ang mga lawas sa sinigang. Right now, in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. 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 Be healed in the name
for your healing touch, O Lord Jesus. Thank you for your touch, O Lord. Ang nangyayari sa Ginoo, pwede may palakpak na ito ang mga kamot. Ang salamatan ng Diyos. You are now healed from your sickness in the name of Jesus. 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 One more time, clap your hands to the Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. God bless you all in Jesus' name. Magpapawili ta, bago ang busog. May kumpleto tayo, hanaling sa ating buhay ng Diyos. Shake it, everyone. Happy Sunday. I love you.